Ngayong gabi, papalitan ko yung winning ticket ng probinsya ng asawa ko. Tapos lilipad na tayo pa Amerika. Tiniis ko ang amoy, malansa niyang katawan para lang may mag-cover sa akin sa mga nagpapautang. Pero tapos na ang paghihirap natin. Iiwan ko na ang mangingisdang yon sa wakas. Isang malamig na hangin tila may yelo ang tumago sa buong pagkatao ni Maribel. Ang ngiti sa kanyang mga labi na kanina lamang ay abot hanggang painga dahil sa hawak niyang kapirasong papel na nagkakahalaga ng 50 milyong piso ay biglang naglaho. Nanigas ang kanyang mga binti at tila naubos ang dugo sa kanyang ugat. Hindi siya makahinga. Pakiramdam niya ay may isang malaking kamay na walang awang sumasakal sa kanyang lalamunan. Nakatayo siya sa likod ng pinto ng isang lumang talyer kung saan nagtatrabaho ang kanyang asawa. Isang manipis na dingding na gawa sa plywood lamang ang namamagitan sa kanya at sa lalaking minahal niya mula pa noong kabataan nila. Dumating siya roon na halos madapa-dapa sa kakatakbo. Sabik na ibalita kay Dante na tapos na ang kanilang pagdurusa, na makakapagbayad na sila ng mga utang at higit sa lahat, maibibigay na niya to ang matagal na niyang pinapang-arap na formal na kasal sa simbahan. Ngunit imbes na yakap ng pasasalamat, isang matinding pagtataksil ang sumalubong sa kanya. 10 taon. 10 taon siyang gumigising ng 3:00 ng madaling araw. Binabagtas ang madilim at maputik na daan papuntang palengke para maglako ng isda. Tiniis niya ang panginginig sa lamig tuwing madaling araw. Tiniis niya ang mga hiwa sa kanyang mga kamay mula sa mga kaliskis at matatalin na palikpik. Tiniis niya ang pangungutya ng mga tao sa amoy ng kanyang damit at ang matinding takot tuwing susugod ang mga sindikatong pinagkakautangan ni Dante dahil sa sugal. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang lakas, ang kanyang pawis at ang kanyang dignidad dahil ang akala niya magkasangga sila sa hamon ng buhay. Mula sa loob ng silid, sumagot ang isang pamilyar at matinis na boses ng babae. Mabuti naman kung ganon, Dante. Naiirita na rin akong magtago tayo. Siguraduhin mo lang na makukuha mo yung totoong tiket mamayang gabi bago pa siya maghinala. Kinagat ni Maribel ang kanyang ibabang labi hanggang sa malalasahan niya ang sarili niyang dugo. Nakulong siya sa kinatatayuan niya. Kung hahakbang siya paatras, siguradong matatapakan niya ang mga nakakalat na tornilyo at kalawangin na bakal sa sahig. Malalaman nilang naroon siya. Wala siyang magawa kundi tumayo roon sa gitna ng malamig na pasilyo at pakinggan ang bawat salitang parang punyal na paulit-ulit na ibinabaon sa kanyang nagdurugong dibdib. Narinig niya ang tawa ni Dante. Aano, madali lang namang linlangin ng babaeng yon. Isang matamis na salita ko lang, nakakalimutan na niya yung pagod niya. Hindi niya alam, nandidiri ako tuwing yayakapin ko siya. Napipilitan lang ako para may magbayad ng mga utang ko. Ang sakit ay hindi na kayang ilabas sa pamamagitan ng luha. Isang matinding pagkawasak ang nagaganap sa loob ng kanyang puso. Isang uri ng sakit na hindi makasigaw at walang tinig. Ang buong mundo niya ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Bakit? Bakit niya ginagawa ito sa akin? Bakit sa dinami-dami ng tao, ang lalaki pang pinagkatiwalaan ko ng buong buhay ko, ang siyang dudurog sa akin ng ganito? Ako na nagpakain sa kanya nang wala siyang trabaho. Ako na umako ng mga utang niya. Bakit? Pumikit ng mariin si Maribel. Diyos ko po, bigyan niyo po ako ng lakas. Diyos ko po, parang awa niyo na. Tulungan niyo po akong wag bumagsak dito. Ayokong makita nila kung gaano ako kaawa-awa. Sa labas ng maliit na opisina may isang silyang kahoy kung saan nakasabit ang lumang leather jacket ni Dante. Sa isang iglap, nagbago ang timpla ng emosyon sa mga mata ni Maribel. Ang matinding lungkot at panghihina ay unti-unting napalitan ng isang malamig at manhid na determinasyon. Unti-unti at walang ingay siyang humakbang papalapit sa jacket. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang kapain niya ang loob ng bulsa nito at makuha ang pitaka ng asawa. Sa loob ng pitaka, naroon ang isang lumang lotto ticket na hindi nanalo. Binili ni Dante ng nakaraang linggo at hindi pa naitatapon. Tinitigan ni Maribel ang peking ticket at tinitigan niya ang hawak niyang totoong ticket na naglalaman ng kanyang kinabukasan. Wala nang pag-aalinlangan, ibinalik niya ang pitaka sa bulsa ng jacket. Ngunit sa pagkakataong ito, buo na ang kanyang desisyon.
Kung gusto nitong nakawin ang kanyang kapalaran mamayang gabi, bibigyan niya ito ng isang malaking sorpresa na hinding-hindi nito makakalimutan. Mahigpit niyang itinago ang totoong tiket sa kanyang dibdib. Malapit sa kanyang pusong patuloy na nagdurugo. Dahan-dahan siyang tumalikod at lumabas ng talyer. Sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan na tila nakikiramay sa pagkamatay ng kanyang pag-ibig at pag-asa. Wala siyang ibinanghag na kahit na anong salita. Hindi siya gumawa ng anumang eskandalo. Ang tanging naiwan ay ang mga tahimik na bakas ng kanyang mga paa sa putikan. Palayo sa lalaking kailanman ay hindi na niya hahayaang makasakit sa kanya muli. Ang mga tahimik na bakas ng kanyang mga paa sa putikan ay unti-unting nilamon ng malakas na buhos ng ulan. Basang-basa si Maribel na makarating siya sa maliit at tagpi-tagping bahay na tinawag nilang tahanan ni Dante. Wala siyang ibang nasa isip kundi ang kunin ang kanyang mga damit at lumayo ng mabilis. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto ng kanilang bahay upang hindi makalika ng anumang kaluskos. Gusto sana niyang dumiretso sa kwarto, ngunit natigil siya nang marinig niya ang isang boses mula sa kusina. Ang kanyang biyana na si Aling Rosa ay nakaupo sa harap ng maliit na hapagkainan, masayang nakikipag-soup sa telpo. "No?" sabi nung matanda na may halong tuwa sa boses. "Oo, Stella, mabuti naman at naayos niyo na ang plano ni Dante. Siguraduhin niyo lang na makuha niyo ang tiket mamaya bago kayo umalis pa Amerika." "Nako, sawang-sawa na rin ako sa amoy, isda ng malansang manuugang kong yon. Wala namang pakinabang kundi ang magbayad ng mga utang ng anak ko." Tila may isa na namang patalim na walang awang bumaon sa likod ni Maribel. Ang sarili niyang biyenan na inalagaan niya at pinakain 3 beses isang araw mula sa kakarampot niyang kinikita sa pagtitinda ng isda ay kasabwat pala sa panlolokong ito. Buong pamilya pala ay niloloko siya. Pinantatawanan ang kanyang kamangmangan at pagsasakripisyo. Biglang may umakyat na asim sa kanyang sikmura. Mabilis at walang ingay siyang tumakbo papasok sa maliit na banyo ng bahay. Napahawak siya sa gilid ng lababo habang inilalabas ang lahat ng laman ng kanyang tiyan. Ang matinding pagkahilong ito ay hindi lamang dahil sa matinding pighati. Napatingin siya sa maliit na kabinet sa itaas ng lababo kung saan nakatago ang isang pregnancy test na binili niya ilang araw na ang nakakalipas. Matagal na siyang delay, ngunit binaliwala niya ito dahil sa pagod sa pagtatrabaho. Plano sana niyang gawin ang test na yung gabi upang ibigay bilang dagdag na sorpresa kay Dante bukod sa napanalo ng lotto ticket. Nanginginig ang kanyang mga kamay, subalit buo ang loob na kinuha niya ang maliit na kahon. Lumipas ang ilang minuto sa loob ng masikip at madilim na banyo. Nakatitig lamang si Maribel sa maliit na piraso ng plastik na hawak niya. 2 malinaw na pulang guhit ang lumitaw. Buntis siya. "Diyos ko po, bigyan niyo po ako ng lakas." Isang matinding kaba at pait ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Bakit na yun pa? Bakit sa araw pa na nalaman niyang kinakasangkapan lamang siya ng asawa niya? Napahawak si Maribel sa kanyang tiyan. Isang mainit na luha ang kumawala mula sa kanyang mga mata. Pero sa pagkakataong ito, mabilis niya itong pinunasan. Hindi siya pwedeng maging mahina. Wala na siyang asawang maaasahan, at lalong wala siyang pamilyang maasahan mula sa manlolokong bahay na ito. Ngunit mayroon na siyang ibang dapat ipaglaban. Ang batang nasa sinapupunan niya ang magiging dahilan para mabuhay siya at bumangon mula sa putikan. Mabilis siyang pumasok sa kwarto habang abala pa rin sa pakikipag-usap ang kanyang biyenan sa kusina. Kumuha lamang siya ng ilang pirasong damit at isinilid sa isang lumang bag. Wala siyang kinuha ni isang kusing o gamit na nanggaling kay Dante. Bago siya tuluyang umalis, may kinuha siya mula sa ilalim ng kanyang mga nakatuping damit sa aparador. Isang manipis na dokumento. Ito ang papeles ng annulment na matagal nang inihanda ng isang kaibigan niya nung minsan siyang bugbugin ni Dante dahil sa sugal. Hindi niya kailanman nagawang pirmahan ng papel na yon dahil umasa siyang magbabago pa ang lalaki. Nayon, kinuha niya ang bulpen at mariing isinulat ang kanyang pangalan sa ibaba nito. Ipinatong niya ang pirmahadong papel sa ibabaw ng maliit na lamesa sa tabi ng kanilang kama. Pagkatapos, ay hinubad niya ang singsing sa kanyang daliri. Hindi ito ginto o pilak.
Isa lamang itong singsing na gawa sa pinatuyong damo na ginawa ni Dante noong mga bata pa sila at nangakong mamahalin siya habang buhay. Pinanghawakan niya ang singsing na iyon bilang simbolo ng tunay na pag-ibig sa kabila ng kanilang kahirapan. Ngunit ngayon, isa na lamang itong patunay ng isang malaking kasinungalingan. Ipinatong niya ang singsing na gawa sa tuyong damo sa ibabaw ng mga papeles bilang pinal na paalam, bago niya binuhat ang kanyang bag at tuluyang naglakad palayo sa madilim na eskinita nang hindi lumilingon pabalik. Ang singsing na gawa sa tuyong damo ay nanatiling tahimik sa ibabaw ng lamesa, isang pipi at malamig na saksi sa pagtatapos ng isang kabanata. Habang mahimbing na natutulog ang mag-ina sa loob ng bahay, si Maribel ay nakatayo na sa ilalim ng malamig na hangin ng madaling araw, nakapila sa labas ng malaking gusali ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ilang oras ang lumipas at tuluyan ang sumikat ang araw. Nang lumabas si Maribel mula sa mga salamin na pinto ng ahensya, tila lumulutang ang kanyang mga paa. Mahigpit niyang yakap sa kanyang dibdib ang isang payumanging sobre. Sa loob nito ay ang check na naglalaman ng 50 milyong piso. Ang halagang tatapos sana sa kanilang mga problema, ngunit naging mitsa ng pagkawasak ng kanyang pamilya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Walang oras para magluksa. Gumamit siya ng isang pampublikong telpo no sa gilid ng kalsada. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang mga numero ng kaisa-isang taong alam niyang hindi siya tatalikuran. Sumagot ang nasa kabilang linya. Sabi niya, boses na pilit pinapatatag. Mang Tomas, ako po ito, si Maribel. Kailangan ko po ng tulong niyo. Gusto ko na po umalis ng Maynila. Ngayon din po, kahit anong barko papuntang Mindanao, sasakyan ko. Tulungan niyo po ako makalayo sa kanila. Ang matandang gwardiya ng palengke, na itinuring na siyang parang tunay na anak, ay hindi na nagtanong ng marami. Naramdaman nito ang takot at desperasyon sa boses ni Maribel. Sa loob lamang ng ilang oras, naisaayos ni Mang Tomas ang isang tiket para sa isang barkong lilikas, patungong Katimugan sa mismong gabing yon. Habang nakaupo si Maribel sa isang sulok na maingay na pantalan, dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang patagpang tiyan. Diyos ko po, kayo na po ang bahala sa amin ng anak ko. Hindi ko hahayaang lumaki siya sa mundong puno ng panilinlang. Samantala, matinding sikat ng araw na ang tumatama sa kinakalawang na yero ng bahay ni Dante nang umuwi ang lalaki mula sa talyer. May kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Plano sana niyang haluhugin ang mga gamit ni Maribel habang nasa palengke ito upang nakawin ang lotto ticket. Ngunit pagbukas niya ng pinto ng kwarto, tumambat sa kanya ang isang malinis at walang laman na aparador. Kumunot ang kanyang lumapit siya sa maliit na lamesa at nakita ang mga papeles ng annulment na may pirma ng kanyang asawa at ang walang kwentang singsing na gawa sa damo. Pumasok sa kwarto si Aling Rosa na may hawak na kape. Sabi ng matanda habang nag-iinat ng katawan, "Mabuti naman at umuwi ka na. Wala na yung malansang babae na yon. Nag-empake kaninang madaling araw at lumayas. Siguro ay nalaman na ang plano ninyo ni Stella." Nawala ang kulay sa mukha ni Dante. Ang ticket. Ang 50 milyong piso. Mabilis siyang nagkalkal sa mga naiwang gamit. Binuksan niya ang bawat drawer, itinapon ang mga unan sa sahig, at pinaghahaluhog ang mga lumang kahon sa ilalim ng kama. Kung dala ng babaeng yun ang ticket, guguho ang lahat ng plano nila ni Stella at tiyak na papatayin siya ng mga sindikato. Ngunit natigil ang kanyang paghinga nang makita niya ang isang pamilyar na panyo na nakasingit sa ilalim ng kutso ng kama. Ito ang panyang palaging pinaglalagyan ni Maribel ng kanyang mga barya mula sa palengke. Nanginginig ang mga kamay na binuklat ni Dante ang panyo. Sa loob nito, nakatupi ng maayos ang isang lotto ticket. Ito ang mismong peking ticket na palihim na itinanim ni Maribel bago siya umalis. Isang malakas na halahak ang pumunit sa katahimikan ng kwarto. Hinalikan ni Dante ang kapirasong papel. Ano? Akala niya ba maisahan niya ako? Napakatanga talaga. Sa sobrang pagmamadali niyang lumayas, naiwan niya ang pinakamahalagang bagay sa bahay na ito.
Wala siyang ideya na hawak niya ay isang walang kwentang papel na hindi man lang mananalo ng 20 pesos. Ang akala niya, siya ang nagwagi. Ang akala niya, hawak na niya ang kalayaan niya. Hindi na niya sinayang ang oras. Nagbihis siya ng kanyang pinakamagarang damit, isinuot ang lumang leather jacket at lumabas ng bahay ng parang isang hari. Dumiretso siya sa isang tagong warehouse sa labas ng syudad kung saan nag-operate ang mga nagpapautang sa kanya. Pagkapasok pa lamang niya sa madilim at mausok na silid, agad siyang pinalibutan ng 3 malalaking lalaki. Itinutok ng mga ito ang maitim na bunganga ng baril sa kanyang ulo. Mula sa likuan ng isang malaking mesa, nagsalita ang pinuno ng sindikato. Ang boses ay parang kumikiskis na bato. 3 milyong piso, Dante. Bukas na ang taning mo. Nasaan na ang pera? Imbes na manginig sa takot tulad ng dati, itinaas ni Dante ang kanyang baba. Walang pag-aalinlangang dinukot niya ang lotto ticket mula sa kanyang bulsa at iwinasiwas ito sa harap ng mga baril na nakatutok sa kanya. Ibababa niya ang mga baril na yan kung ayaw niyo magsisi. Sabi niya, ang boses ay puno ng kayabangan. Hindi lang 3 milyon ang ibabayad ko sa inyo. 50 milyon ang hawak ko at mabibili ko pati ang buong pagkatao ninyo. Sa ilalim ng malilim na liwanag na nag-iisang bumbilya sa warehouse, sumilay sa mga labi ni Dante ang isang labis na nakakainis at aroganteng ngiti. Ang nakakainis at aroganteng ngiti ni Dante ay parang isang lason na mabilis na gumapang sa loob ng mausok na warehouse. Ang pinuno ng sindikato ay kalmadong humifit ng kanyang tabako bago sumenya sa isa sa kanyang mga tauhan na kunin ang hawak na papel ni Dante. Isang binatilyo na may dalang maliit na makina pang scan ng lotto ticket ang lumapit. Inilagay ng tauhan ang kapirasong papel sa makina. Ang lahat ng nasa loob ng silid ay nakatutok, nag-aabang sa magiging resulta. Pilit na inaayos ni Dante ang kwelyo ng kanyang jacket. Pakiramdam niya ay isa na siyang bilyonaryo na ginagalang ng lahat. Ngunit ang inaasahang tunog ng pagkapanalo ay hindi dumating. Sa halip, isang mabilis na pulang ilaw ang nag-flash sa screen ng makina kasabay ng isang nakakabinging katahimikan. Binasa ng binatilyo ang nakasulat sa screen. Sabi nito, walang bahid ng emosyon. Boss, walang panalo. Papel lang to. Ni hindi nga umabot ng 20 pesos ang nakuha ng mga numero. Ang ngiti sa mga labi ni Dante ay parang basong nahulog at nabasag sa sahig. Unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano? Hindi totoo yan. Sira yung makina nyo. Hahayaan nyo akong tingnan, panaluyan ng 50 milyon. Akmang agawin niya ang ticket, ngunit isang napakalakas na suntok ang tumama sa kanyang panga. Bumagsak si Dante sa sahig, lasang kalawang ang dugo sa kanyang bibig. Bago pa siya makabangon, sunod-sunod na tadyak ang ibinaon sa kanyang sikmura at likuran ng mga tauhan ng sindikato. Ang kanyang mga pagmamakaawa ay nilunod ng mga mura at pagbabanta. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, nakita niya ang pagbukas ng pinto ng opisina. Pumasok si Stella. Nakasuot ang babae ng isang masikip na pulang bestida. Ang mukha ay walang kahit anong bakas ng pag-aalala. Umiling lamang si Stella, tila nandidiri sa nakikitang nakadapa at duguang lalaki sa kanyang harapan. Inabot ni Dante ang sapatos ng babae. Stella, darling, tulungan mo ako. Yung pera, na kay Maribel yung pera. Papatayin nila ako. Yumuko si Stella at maingat na inilayo ang kanyang sapatos upang hindi mamansahan ng dugo. Sabi nito, malamig pa sa yelo ang boses. Wala na akong pakialam sa'yo, Dante. Akala ko ba matalino ka? Akala ko ba kaya mong utuin ang asawa mo? Isa kang malaking pagkakamali. Tumalikod ang babae at naglakad palayo. Iniiwan si Dante sa kamay ng mga walang pusong kriminal. Ang mga hiyaw ng lalaki habang tinatanggap ang parusa ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa loob ng warehouse. Ano ang nangyari? Bakit niya ako iniwan? Ang pangalan ni Maribel ang paulit-ulit na tinatawag ng kanyang isip. Ngunit huli na ang lahat. Habang nag-aagaw buhay si Dante sa ilalim ng mga tadyak sa Maynila, milya-milya ang layo sa timog, ang barkong sinasakyan ni Maribel ay unti-unti nang dumaong sa baybayin ng Mindanao. Ang simoy ng hangin ay malinis at sariwa.
Walang halong amoy ng isda o kalawang ng talyer. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang tiyan. Ang kabanata ng kanyang pagiging isang asawang inaalipin ay tuluyan ng lagsara. 7 taon ang lumipas. Ang mainit na araw ng Mindanao ay nagpapakinang sa asul na tubig ng isang pribadong dalampasigan. Isang mahaba at makintab na itim na sasakyan ang maingat na huminto sa harap ng pinakamalaki at pinakasikat na resort sa buong isla. Mula sa loob ng resort, nagmamadaling lumabas ang mga empleyado upang sumalubong. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang pares ng paa na nakasuot ng mamahaling itim na sapatos ang unang lumabas bago tuluyang tumayo ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng puting suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at kumpiyansa. Wala na ang amoy ng isda. Wala na ang mga sugat sa kamay na dulot ng kaliskis. Ang hangin ay napuno ng bango ng isang mamahaling pabango na tanging mga mayayaman lamang ang nakaka-afford. Mumiti si CEO Maribel sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang mga mata ay napapakita ng isang babaeng nagtagumpay laban sa lahat ng unos ng buhay. Ang bango ng mamahaling pabango ay sumunod sa bawat hakbang ni Maribel habang naglalakad siya papasok sa malawak at magarbong lobby ng kanyang resort. Ang mga dingding ay gawa sa purong salamin na nagpapakita ng walang hanggang ganda ng karagatan. Ang bawat empleyado na madaanan niya ay magalang na bumabate at yumuyuko. Sa loob ng 7 taon, mula sa isang babaeng nagbebenta ng isda sa madilim na palengke ng Maynila, nagawa niyang itayo ang paraisong ito gamit ang kanyang talino, ang pera mula sa loto, at ang matinding pagnanais na mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang anak. Pumasok siya sa kanyang pribadong opisina na nasa ikalawang palapag. Nakaharap ito sa dagat, nagbibigay ng kapayapaan sa kanyang isip sa tuwing naalala niya ang mapait na nakaraan. Ngunit hindi ang mga alaala ni Dante ang bumubuhay sa kanyang araw, kundi ang isang batang lalaki na nagtatakbo palapit sa kanya pagkabukas ng pinto. Mama, tignan mo yung ginuhit ko! Sigaw ng 7 taong gulang na si Leo. Ipinagmamalaki nitong itinaas ang isang papel kung saan nakaguhit ang isang malaking barko at isang babaeng may suot na korona. Agad na lumambot ang matatalim na mata ni Maribel. Ang lahat ng pagiging istrikto bilang isang CEO ay natunaw sa isang iglap. Lumuhod siya para pantayan ang bata at niyakap ito ng mahigpit. Hinalikan niya ang noo nito, linasap ang amoy ng baby powder sa buhok ng anak. Ito ang kanyang lakas. Ito ang dahilan kung bakit niya piniling mabuhay noong mga panahong gusto na niyang sumuko. Sabi ni Maribel, boses na puno ng lambing. Ang galing naman ng anak ko. Para kanina ba itong barko, Leo? Para po sa atin, Mama. Para makapagtravel tayo sa buong mundo. Masayang tugon ng bata bago muling tumakbo pabalik sa kanyang mga kulay sa kabilang sulok ng kwarto. Tumayo si Maribel at inayos ang kanyang suit nang pumasok si Mang Tomas. Ang matandang gwardiya na ngayon ay nagsisilbi na bilang kanyang pinagkakatiwalaang resort manager. Nakasuot ito ng maayos na uniforme at may daladalang folder. Kahit pa nagbago na ang katayuan nila sa buhay, ang respeto ni Maribel sa matanda ay hindi kailanman nagbago. Magandang umaga, Madam Maribel. Bati ng matanda, ngunit may bakas ng pagkabahala sa mukha nito. Lahat po ng bisita para sa VIP event ngayong gabi ay naasikaso na. Pero may maliit tayong problema sa likod ng resort. Kumunot ang no ni Maribel. Naglakad siya patungo sa kanyang mesa at umupo. Sabi niya habang binubuklat ang mga papeles, "Ano po yon, Mang Tomas? May nagreklamo bang bisita?" Umiling ang matanda. Sabi nito, ang boses ay seryoso at mababa. "Hindi po sa mga bisita. Kaninang madaling araw, may natagpuan ang mga sekyu natin sa may basurahan malapit sa kusina. Isang lalaking pulubi. Punong-puno ng galos ang katawan at duguan ng mukha. Mukhang nagtago sa isang cargo ship papunta rito at nagpalaboy-laboy hanggang sa makarating sa likod ng resort natin para maghanap ng pagkain." Hindi agad sumagot si Maribel. Sanay na siya sa mga ganitong sitwasyon. Madalas ay binibigyan na lamang niya ng pera o pinapagagot ang mga nangangailangan bago paalisin.
Papigyan niyo po ng pagkain at gamutin ang mga sugat. Pagkatapos, ipahatid niya sa munisipyo para matulungan ng social welfare. Utos niya, ngunit hindi umalis si Mang Tomas. Tila may nag-aalinlangang pigil sa lalamunan ng matanda. Sabi nito, mas hininaan pa ang boses. Madam, nang gamutin po ng nurse natin ng lalaki, may napansin po silang marka. Isang lumang tattoo sa kanang pulso. Isang itim na angkla na may pangalang Maribel. Napatigil ang kamay ni Maribel sa pagbabasa. Ang tahimik na opisina ay biglang naging bingi sa kanyang pandinig. Ang hangin ay tila naubos. Ang tattoo na iyon, ang itim na angkla na ipinalagay ng asawa niya noong unang taon ng kanilang pagsasama bilang patunay ng pag-ibig na akala niya ay totoo. Ang marka ng lalaking kinamumuhian niya ng higit pa sa kahit anong bagay sa mundo. Isang malamig na takot at pagkamuhi ang muling nabuhay sa kanyang dibdib. Ang matalim na tingin ni Maribel ay nanatiling nakapako sa kawalan. Ang kanyang isip ay tila isang mabilis na pelikula na nagpapalabas ng mga alaala ng sakit at pagtataksil na pilit niyang binaon 7 taon na ang nakalilipas. Ang lalaking sumira sa kanyang tiwala, ang lalaking nandidiri sa amoy ng isda na bumuhay sa kanya ay narito, sa kanyang teritoryo. Samantala, sa isang madilim na sulok ng kusina ng resort, malayo sa karangyaan ng mga bisita, isang lalaki ang nakaupo sa malamig na sahig. Si Dante. Nakasuot siya ng sira-sirang damit. Ang mukha ay hindi na makilala dahil sa kapal ng dumi, mga pasa at natuyong dugo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit niyang isinusubo ang malamig na kanin at tirang ulang na ibinigay sa kanya ng mga tauhan. Gutom na gutom siya. Para siyang isang asong ulol na walang pinipiling kainin. Ang kanyang isip ay pabalik-balik sa mga kaganapan. Ilang araw pa lamang ang nakakalipas. Matapos siyang iwan ni Stella sa kamay ng sindikato, 7 taon na ang nakaraan, naging alipin siya ng mga ito upang pagbayaran ang 3 milyong utang. Pinahirapan siya, binugbog at ginawang tagalinis ng kanilang mga bahay katayan. Ngunit nung nakaraang linggo, nadiskubre niya ang isang katotohanan na natabaliw sa kanya. Hindi siya iniwan ni Stella dahil nagalit ito sa peking ticket. Iniwan siya nito dahil simulat sa pool, si Stella ay isang cleaner ng sindikato. Ang babaeng inakala niyang nagmamahal sa kanya, ang babaeng ipinatpalit niya kay Maribel ay inutusan lamang upang akitin siya, ibaon sa utang at gamitin ang kanyang pangalan at maliit na talyer upang maghugas ng maruming pera. Wala itong balak na isama siya sa Amerika. Siya ay isang walang kwentang pay na ginamit at itinapon. Nang malaman niya ito, tinangka niyang nakawin ang isang hard drive na naglalaman ng mga ebidensya laban sa sindikato at kay Stella. Umaasa siyang magagamit niya ito para mga blackmail at makatakas. Ngunit nahuli siya. Tumakas siya bitbit ang patunay, nagtago sa mga madilim na eskinita ng Maynila hanggang sa makapuslit siya sa isang barkong pangkargamento patungong Mindanao upang iligtas ang sariling buhay. Ngayon, narito siya, nagmamakaawa para sa isang dakot na kanin. Habang ninunguya niya ang pagkain, unti-unting nakaramdam ng pagbabago sa paligid si Dante. Ang mga maiingay na tauhan ng kusina ay biglang tumahimik. Ang tunog ng mga kubyertos na nagkikiskisan ay tumigil. Isang anino ang tumakip sa ilaw na nagmumula sa pintuan ng kusina. Itinaas ni Dante ang kanyang paningin. Ang unang nakita niya ay isang pares ng mamahaling sapatos. Dahan-dahan, iniangat niya ang kanyang tingin. Nakita niya ang isang puting suit na walang bahid ng dumi, at pagkatapos ay ang mukha ng babaeng nagmamay-ari ng anino. Ang babaeng itinapon niya tulad ng basura. Ang babaeng tinawag niyang probinsyan ng malansa. Bumagsak ang kutsara mula sa pang-ininig ng mga kamay ni Dante. Ang tunog ng metal na tumama sa semento ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala sa nakikita. Ang babaeng nasa harapan niya, na tinitingnan siya mula ulo hanggang paa na parang isang insekto, ay ang mismong nagmamay-ari ng resort na pinag-aagawan niya ng tirang pagkain. Diyos ko po, hindi totoo to. Maribel? Bulong ni Dante. Ang boses ay basag at puno ng pagkasindak.
Ang CEO ng resort ay hindi ngumiti. Walang awa o pagmamahal sa kanyang mga mata. Nakatayo lamang si Maribel. Ang postura ay tuwid at mataas at sa unang pagkakataon matapos ang 7 taon, binigkas niya ang pangalan ng lalaki hindi bilang asawa, kundi bilang isang husgado na handang magpataw ng parusa. Sabi niya, malamig at mapanukso ang tono. Kumusta ang biyahe mo pa Amerika, Dante? Ang pangungutyang tanong na yon ay tumimo ng malalim sa kaluluwa ni Dante. Kumusta ang biyahe mo pa Amerika, Dante? Ang boses ni Maribel ay hindi sumisigaw, ngunit ang lamig nito ay sapat na upang patayuin ang mga balahibo sa batok ng lalaki. Pinilit ni Dante na tumayo mula sa pagkakasalampak sa sahig, ngunit nang hina ang kanyang mga tuhod, kaya't napaluhod na lamang siya sa harap ng babae. Tumingala siya. Ang mga mata ay puno ng luha at desperasyon. Ang kaisa-isang taong kaya siyang iligtas na yon ay ang mismong taong tinapakan niya noon, sabi niya, habang nanginginig ang mga labi at pilit na inaabot ang laylayan ng pantalon ni Maribel. Ano? Maribel? Asawa ko. Patawarin mo ako. Nabulag ako ng demonyong si Stella. Siya ang may kasalanan ng lahat. Ginamit niya lang ako para maglinis ng pera ng sindikato. Parang awa mo na tinutugis nila ako. Papatayin nila ako pag nahanap nila ako. Mabilis na umatras ng isang hakbang si Maribel, tila nandidiri na mahawakan siya ng lalaki. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit na matagal nang natutulog. Asawa? May asawa bang nagpaplano na nakawin ang lotto ticket ng kanyang asawa habang kinukutsa ang amoy ng pawis nito? Huwag mo akong tawaging asawa, Dante. Pinatay mo na ang babaeng nagmahal sa'yo noong araw na piliin mo ang babaeng yun. Umiyak ng malakas si Dante, pinupukpok ang kanyang dibdib. Sinusubok ang buhayin ang kahit anong natitirang simpatya mula kay Maribel. Sabi niya, ang boses ay nagmamakaawa. Makinig ka muna. Ano? Naalala mo ba nung nagkasakit ka ng dengue? Ibinenta ko ang dugo ko para mabili kita ng gamot. Naalala mo ba yung singsing na damo na ginawa ko para sa'yo? Mahal kita, Maribel. Nagkamali lang ako dahil sa hirap ng buhay natin noon. Para sa isang saglit, natigilan si Maribel. Ang alaalang yun ay totoo. Nung mga panahong yon, si Dante ay isang mabuting lalaki bago siya kainin ng sugal at kasakiman. Ngunit ang simpatya ay mabilis na naglaho. Isang kasalanan ang magkamali. Ngunit isang malaking pagtataksil ang sagyang manloko at mangiwan. Bubuka pa sana ang bibig ni Maribel upang magsalita ng isang boses ang pumigil sa kanila. Mama! Mama! Tingnan mo nakahanap ako ng magandang kabibe sa dagat. Mula sa pintuan ng kusina, pumasok ang batang si Leo, masayang tumatakbo patungo sa kanyang ina. Napatigil ang bata nang makitang lalaking duguang nakaluhod sa sahig. Nagtago siya sa likuran ni Maribel, mahigpit na humawak sa binti ng kanyang ina. Ang mga mata ni Dante ay dahan-dahang lumipat mula kay Maribel patungo sa bata. Pinagmasdan niya ang mukha nito, ang mga mata, ang hugis ng ilong, ang kulot na buhok, para siyang nananalamin sa kanyang sarili noong siya ay 7 taong gulang pa lamang. Sabi ni Dante, ang boses ay pabulong at nangiinig sa pagtuklas. Anak ko ba siya, Maribel? Anak natin siya? Hindi sumagot si Maribel. Mabilis niyang itinago si Leo sa kanyang likuran, ang posisyon ng isang Leo na handang pumatay kung may susubok na sakta ng kanyang anak. Sabi niya mariin at puno ng pagbabanta. Wala kang anak. Anak ko lang siya. Mang Tomas, ipalabas niyo ang lalaking ito sa resort ko. Ayokong makitang pagmumukha niya dito. Lumapit ang mga gwardiya upang kaladkarin si Dante papalabas. Habang hinihila siya, hindi umalis ang mga mata niya kay Leo. Isang madilim at nakakikilabot na liwanag ang dumaan sa kanyang mga mata. Sa kabila ng kanyang pag-iyak, sa kabila ng kanyang takot sa sindikato, isang panibagong plano ang nabuo sa isip ng masamang ama. Kung hindi siya matutulungan ni Maribel dahil sa awa, marahil ay matutulungan siya nito kung hawak niya ang nag-iisang kahinaan ng babae. Ang madilim at nakakikilabot na liwanag na dumaan sa mga mata ni Dante ay hindi nakita ni Maribel.
Ngunit naramdaman ng babae ang isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib nang makalabas na ang lalaki mula sa kusina. Niyakap niya ng mahigpit si Leo. Diyos ka po, ilayo niyo po ang anak ko sa kapahamakan. Hindi lumipas ang ilang oras, ang kalmado at payapang resort sa Mindanao ay unti-unting nakaramdam ng pagbabanta. Mula sa monitor ng CCTV sa control room, nakita ni Mang Tomas ang ilang mga kahina-hinalang sasakyan na pumarada sa labas ng main gate ng resort. Ang mga lalaking sakay nito ay nagkukunwari mga turista, ngunit sa ilalim ng kanilang mga suot ay bakas ang matitigas na bagay na hugis baril. Naamoy ng sindikato si Dante. Agad na ipinatawag ni Maribel ang lahat ng pinano ng kanyang security team. Sabi niya, ang boses ay puno ng awtoridad na hindi nagpapakita ng takot. Ay lockdown ang buong resort, isecure niyo ang lahat ng mga bisita sa kanilang mga kwarto at sabihing may emergency protocol tayong ginagawa dahil sa bagyo. Walang lalabas, walang papasok. Tumawag kayo ng pulis at SWAT team. Sabihin ninyo, may banta ng armadong grupo sa loob ng teritoryo ko. Mabilis na kumilos ang mga tauhan. Ibinaba ang mga bakal na pintuan ng resort. Ang mga bisita ay ligtas na naihatid sa kanilang mga silid nang hindi nadudulot ng matinding panik. Pinasok ni Maribel si Leo sa isang lihim na kwarto sa loob ng kanyang opisina, kung saan protektado ito ng makapal na pader na hindi tatablan ng bala. Habang papalubog ang araw, ang tensyon ay lalong tumitindi. Alam ni Maribel na hindi basta-basta susuko ang mga taong hinahabol si Dante. Ang mga ito ay uhaw sa dugo at pera. At dahil narito ang lalaking iyon, nadamay ang pinaghirapan niyang paraiso. Nang pumatak ang 8 ng gabi, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa buong resort. Binalot ng matinding kadiliman ng paligid. Ang tangi lamang nagbibigay ng liwanag ay ang malamlam na sinag ng buwan na tumatama sa mga salamin ng lobby. Humawak si Maribel sa gilid ng kanyang mesa. Ang puso ay kumakabog na mabilis. Alam niyang pinutolang sindikato ang linya ng kuryente. Mula sa ibaba, narinig niya ang sunod-sunod na pagkabasag ng mga salamin na pinto ng main lobby. Ang tunog ng mga matitigas na bagay na pilit sumisira sa mga barikada ay umalingaw-ngaw sa tahimik na paligid. Ang mga armadong lalaki ay tuluyan ng nakapasok. Nag-apuhap si Maribel sa madilim na kwarto upang kunin ang kanyang emergency radio. Ngunit bago pa niya ito mapindot, isang mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone na nakapatong sa mesa. Umilaw ang screen nito, nagbigay liwanag sa madilim na opisina. Binasa niya ang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Sabi sa mensahe, "Kung gusto mong mabuhay ang mga inosenteng tao sa resort no, iabot mo sa amin si Dante at ang hard drive na ninakaw niya. Alam kong pinoprotektahan mo siya, asawa. Stella." Nanlamig ang buong katawan ni Maribel. Ang babaeng sumira sa kanyang pamilya noon ay narito ngayon upang sirain ang kanyang buhay. At ang pinakamasaklap, ipinapalagay nitong nagkabalikan sila ng lalaking kailanman ay hindi niya na matatanggap. Isang matinding poot ang bumalot sa puso ni Maribel. Kinuha niya ang baril na nakatago sa ilalim ng kanyang mesa. Hindi siya papayag na ang kinin ng mga demonyong ito ang kanyang pinaghirapan. At lalong hindi niya hahayaang saktan ng mga ito ang kanyang anak. Ang malamig na baril sa kamay ni Maribel ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Hindi na siya ang mahinang babaeng umiiyak sa ilalim ng ulan 7 taon na ang nakalilipas. Isa na siyang ina na nakahandang pumatay at mamatay para sa kanyang anak. Wala sa radyo, narinig niya ang boses ni Mang Tomas. Sabi nito, ang boses ay pilit ibinubulong, ngunit puno ng tensyon. "Madam, nakapasok na sila sa lobby. 6 na armadong lalaki. Si Stella ang nangunguna. Pinipigilan sila ng mga security natin, pero may hawak silang hostage." Hostage? Kumunot ang noo ni Maribel. Ang lahat ng mga bisita ay nasa kani-kanilang mga kwarto na naka-lockdown. Sino ang mahuhuli ng mga ito? Sumilip si Maribel mula sa bintana ng kanyang opisina pababa sa madilim na courtyard ng resort. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang grupo ni Stella. Ang babaeng iyon ay nakasuot pa rin ng matapang na pulang damit, hawak ang isang maliit na baril at naglalakad na parang nagmomodelo sa gitna ng kaguluhan. Sa likuran ni Stella, hinihila ng 2 malalaking lalaki ang isang matandang babae na nakagapos ang mga kamay at duguan ang muka.
Nanlaki ang mga mata ni Maribel, ang matandang babae, ang pamilyar na buhok na puti, ang punik-punit na damit at ang umiiyak na mukha. Si Aling Rosa, ang dati niyang binan. Paanong napunta dito ang matanda? Bumalik ang alaala ni Maribel sa mensahe na ibinigay sa kanya ni Mang Tomas kaninang tanghali. Bukod kay Dante na natagpuan sa likod ng resort, may isa pa palang nagmamakaawa na makapasok. Ngunit hinarang ng mga gwardiya sa main gate, isog matandang babae na naghahanap sa kanyang anak na nagngangalang Dante. Mukhang sinundan ng matanda ang lalaki hanggang dito sa Mindanao at sa kasamaang palad, nahuli ito ng grupo ni Stella sa labas bago pa man makapasok ng tuluyan. Sabi ni Stella, ang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na paligid gamit ang isang megaphone. Darling Maribel, alam kong nakikita mo kami. Hawak namin ang nanay ng pinakamamahal mong asawa. Kung hindi mo ilalabas si Dante at ang hard drive sa loob ng 5 minuto, pasasabugin ko ang ulo ng matandang ito. Isang matinding labanan sa loob ng isip at puso ni Maribel ang naganap. Nakatingin siya kay Aling Rosa na nakaluhod sa semento, umiiyak at nagmamakaawa. Ang babaeng ito ang uminsulto sa kanya. Ang babaeng ito ang tumawag sa kanya ng malansang manugang at nakipagsabwatan para nakawin ang kanyang pera. Nararapat lamang na pabayaan niya itong mamatay sa kamay ng sindikato. Ngunit, bumalik din sa alaala niya ang mga araw nung siya ay ulila pa lamang. Nung wala siyang makain dahil walang benta sa palengke, si Aling Rosa ang palihim na nag-iiwan ng isang mangkok ng mainit na sabaw sa labas ng kanyang pinto upang hindi siya mag-utom. May utang na loob siya sa buhay ng matanda, gaano man ito naging kasama sa huli. Pinikit ni Maribel ang kanyang mga mata. Diyos ko po, bakit niya po ako binibigyan ng ganitong kabigat na pagsubok? Bumuntong, hininga siya. Isang pagpapasya ang nabuo sa kanyang isip. Hindi siya mamamatay tao. Hindi siya tulad ni Stella o ni Dante. Sabi niya sa radyo, Mang Tomas, buksan niyo ng bahagya ang side gate number 3 malapit sa garden. Doon niyo papasukin ang matanda kapag nakakuha kayo ng tiempo. Magpapaputok ako mula dito para makuha ang atensyon nila. Nang makumpirma ni Mang Tomas ang utos, itinutok ni Maribel ang kanyang baril sa isang malaking paso ng halaman na malapit sa kinatatayuan ni Stella. Pinutok niya ang baril. Ang tunog ay parang kulog na bumasag sa katahimikan. Nagulat ang mga tauhan ng sindikato at nagtago sa likod ng mga poste na bitawan ng bahagya si Aling Rosa. Ginamit ng mga security ng resort ang pagkakataong yon upang palihim na hilahin ng matanda papasok sa side gate at iligtas ito. Ngunit ang hindi alam ni Maribel, ang kaguluhang yon ay hinihintay lamang ni Stella. Nakita ng tusong babae kung saan nanggaling ang putok, mula sa bintana ng opisina sa ikalawang palapag. Isang masamang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Stella. Habang abala ang mga gwardiya sa pagliligtas sa matanda, palihim siyang dumulas patungo sa likurang hagdan ng resort, direkta paakyat sa opisina ni Maribel. Ang malamig na hangin mula sa nabasag na bintana ay nagdala ng amoy ng pulbura sa loob ng opisina. Mabilis na umatras si Maribel patungo sa kanyang mesa. Pilit na pinapakalma ang kanyang paghinga habang hawak ng mahigpit ang kanyang baril. Narinig niya mula sa radyo na ligtas na si Aling Rosa. Ngunit alam niyang hindi doon nagtatapos ang laban. Ang matinding katahimikan sa paligid ay nagpapahiwatig ng isang mas malaking panganib na paparating. Sa kabilang bahagi ng silid, sa loob ng lihim na kwarto kung saan nagtatago si Leo, tahimik na nakaupo ang bata, nakatakip ang mga kamay sa tainga. Nanalangin si Maribel na sana ay hindi gumawa ng kahit anong ingay ang kanyang anak. Pagkaraan ng ilang segundo, dahan-dahang bumukas ang pinto ng opisina. Walang kaluskos, walang yabag. Ang tanging nagbigay ng babala kay Maribel ay ang pamilyar at nakakasulasok na amoy ng matapang na pabango na ginagamit ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Pumasok si Stella. Hawak ang isang maliit ngunit mapanganib na baril, diretsong nakatutok sa dibdib ni Maribel. Ang mapupulang labi ng babae ay umarko sa isang nakakainsultong iti. Darling, sabi ni Stella,
Ang boses ay puno ng pag-uyam at pagiging kampante. Sinong mag-aakala na ang babaeng amoy isda noon ay nagtatago pala sa isang magarbong palasyo? Ang ganda ng lugar mo, Maribel. Sayang lang at madudungisan ng dugo ngayong gabi. Hindi ibinaba ni Maribel ang kanyang armas. Nakatutok din ito diretso sa ulo ni Stella. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim at walang bakas ng takot. Sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may diin sa bawat salita. Wala kang makukuha dito, Stella. Hindi ako ang tangang asawa na kaya mong pagtaguan 7 taon na ang nakalipas. Umalis ka na habang may oras pa dahil padating na ang mga pulis. Tumawa si Stella, isang tawang puno ng pait at desperasyon. Mga pulis? Akala mo ba takot ako sa kanila? Wala akong pakialam kung makaulong ako. Ang kailangan ko lang ay ang hard drive na ninakaw ni Dante. Buhay ng kapatid ko ang nakasalalay dito, Maribel. Kung hindi ko maibabalik sa sindikato ang impormasyong iyon, papatayin nila ang nag-iisa kong pamilya. Sandaling natigilan si Maribel. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bahid ng pagkatao at takot sa mga mata ng babaeng inakala niyang purong demonyo. Ginagawa ito ni Stella hindi lamang para sa pera, kundi upang iligtas ang buhay ng kapatid nito mula sa kamay ng sarili nitong mga amo. Isang nakakaawang sitwasyon ng isang taong nagpagamit sa kasamaan at na yon ay sinisingil na. Ngunit hindi yon sapat upang kalimutan ni Maribel ang lahat ng paninira nito. Kung gusto mo ng hard drive, hanapin mo ang aso mong si Dante. Matigas na sagot ni Maribel. Hindi ko siya pinoprotektahan. Ipinatapon ko siya sa labas ng resort ko kanina pa. Nagliwanag ang mga mata ni Stella sa galit. Sinungaling! Nakita ng mga tauhan ko na pumasok siya dito kanina? Ilabas mo siya o pasasabugin ko ang bunggo mo at hahanapin ko siya mismo. Humigpit ang hawak ni Stella sa kanyang baril. Pindot na lamang ng gatil, ang kulang upang magtapos ang buhay ng isa sa kanila. Ngunit bago pa man may makatagpaputok, biglang bumukas ang lihim na pinto sa likuran ng opisina ni Maribel. Ang pinto kung saan naroroon si Leo. Lumingon si Maribel, ang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Inaasahan niyang lalabas ang kanyang anak dahil sa takot. Ngunit hindi si Leo ang lumabas. Ang lumabas mula sa lihim na kwarto ay si Dante. Hawak sa leeg ang umiiyak at nanginginig na si Leo. Isang matalim na piraso ng basag na salamin ang mahigpit na nakadiin sa leeg ng bata. Ang mukha ng lalaki ay puno ng pawis at pagkabaliw. Palihim pala itong nakapuslit pabalik sa loob ng resort kanina pa at natagpuan ang taguan ng bata. Ibababa niyo ang mga baril niyo kung ayaw niyo mamatay ang batang ito. Sigaw ni Dante, ang boses ay basag at puno ng pagkamakasarili, handang isakripisyo ang sariling dugo at laman para sa kanyang kaligtasan. Ang paghinga ni Maribel ay tumigil. Ang baril sa kanyang kamay ay unti-unting bumaba. Ang kanyang matatapang na mata ay napalitan ng matinding takot at tang-ininig. Nakatutok ang kanyang paningin sa maliit at nanginginig na katawan ni Leo, na ang mukha ay basang-basa ng luha. Ang matalim na basag na salamin ay nakadiin sa leeg ng bata, gumagawa ng isang maliit na hiwa kung saan unti-unting tumutulo ang pulang dugo. Ang mismo ama ng bata ang may hawak ng salamin. Ang lalaking minsang nangakong magiging haligi ng kanilang pamilya. Dante, wag. Parang awa mo na. Bitawan mo ang anak ko. Pagmamakaawa ni Maribel. Ang boses niyang kanina ay puno ng awtoridad. Ngayon ay basag na basag. Lumuhod siya ng isa. Ibinaba ang kanyang armas sa sahig bilang tanda ng pagsuko. Gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko sa iyo ang pera ko. Ibibigay ko sa iyo ang resort na ito. Huwag mo lang saktan si Leo. Tumawa si Dante. Isang tawang baliw na umaalingaw-ngaw sa buong opisina. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang mas hinihigpitan ang pagkakahawak sa bata. Ano? Akala mo ba ganun lang kadali yon, Maribel? Pera? Wala nang halaga ang pera mo kung mamamatay din ako. Binaling ni Dante ang kanyang nanlilisik na mga mata kay Stella na nakatayo pa rin, ang baril ay nananatiling nakatutok sa kanya. Sabi ni Dante, nanginginig ang boses sa galit at takot. Stella, hawak ko ang bata. Hayaan mo ako makaalis dito ng buhay.
Ibibigay ko sa'yo ang hard drive. Nasa loob ito ng bag ko na itinago ko sa may kusina. Pero pagkatapos, aalis ako. Dala ang batang ito hanggang sa makarating ako sa ligtas na lugar. Tinitigan ni Stella ang lalaki na may halong pandidiri. Kahit siya na isang kriminal na walang awa, ay hindi makapaniwala sa nakikita. Isang ama na ginagamit ang sariling dugo upang iligtas ang sariling buhay. Sabi ni Stella, ang boses ay malamig. Wala akong pakialam sa bata, Dante. Gusto ko ang hard drive. At kapag nakuha ko yon, hindi ko maipapangako makakaalis ka ng buhay. Binenta mo na ang kaluluwa mo matagal na. Umiyak ng malakas si Leo. Mama! Mama! Nasasaktan po ako! Ang pag-iyak na iyon ay tila isang malakas na sampal na gumising kay Maribel. Ang lahat ng kanyang pagmamakaawa, ang lahat ng kanyang awa kay Dante ay naglaho tulad ng bula. Pinalitan ito ng isang madilim at malamig na determinasyon. Hindi na siya nanalangin. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Tumayo siya ng tuwid. Sa isang iglap, naalala niya ang paboritong laro nila ni Leo tuwing nagtatago sila. Isang salitang ginagamit nila kapag kailangan ng mabilisang pagkilos. Tumingin si Maribel ng diretso sa mga mata ni Leo. Ang tingin ng isang inang handang gawin ang lahat. Sabi ni Maribel, ang boses ay malakas at walang bakas ng pag-aalinlangan. Leo, barko. Ang bata sa kabila ng matinding takot ay naintindihan ang sinabi ng kanyang ina. Ibig sabihin ng barko ay kailangan niyang yumuko ng napakabilis, tulad ng pag-iwas sa isang malaking alon. Sa isang mabilis na paghinga, buong lakas na ibinagsak ni Leo ang kanyang katawan pababa, kumawala mula sa hawak ni Dante. Nawalan ng balanse si Dante dahil sa biglaang pagkawala ng bata, ang salamin na hawak niya ay dumulas. Ngunit bago pa siya makabawi at muling mahawakan si Leo, isang nakakabing putok ng baril ang umalingaw. Hindi kay Maribel nagmula ang putok. Mula ito sa baril ni Stella. Tumama ang bala sa balikat ni Dante. Sumigaw ito sa matinding sakit at napaluhod sa sahig na bitawan ang basag na salamin. Ginamit ni Stella ang pagkakataong iyon upang tumakbo palabas ng opisina. Marahil ay papunta sa kusina upang hanapin ang bag na naglalaman ng hard drive, iniiwan ang dugo ang lalaki sa awa ng kanyang asawa. Mabilis na tumakbo si Maribel palapit kay Leo. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak, pilit na pinapakalma ito. Nang masigurong ligtas na ang bata, dahan-dahang tumayo si Maribel. Kinuha niya ang baril sa sahig at naglakad palapit sa nakadapa at sumisigaw na si Dante. Ang pag-ungol ni Dante dahil sa sakit mula sa tama ng bala sa kanyang balikat ay walang anumang nagawang epekto sa malamig na ekspresyon ni Maribel. Nakatayo ang babae sa kanyang harapan, hawak ang baril, habang sa kanyang likuran ay ligtas na nakayakap si Leo sa kanyang mga binti. Wala nang natitirang anumang bakas ng pagmamahal o kahit kaunting pagrespeto si Maribel para sa lalaking nasa sahig. Maribel, tulungan mo ako. Mamamatay ako. Garalgal na pagmamakaawa ni Dante. Nakahawak ito sa kanyang duguang balikat. Nakatinggala sa asawa, umaasang may natitira pang awa sa puso nito. Ano? Ayusin ko. Magbabago na ako. Papatayin ako ni Stella. Papatayin ako ng mga pulis. Sabi ni Maribel, ang boses ay tahimik, ngunit mas matalim pa sa kahit anong patalim. Sinubukan mong patayin ang sarili mong anak. Para sa akin, Dante, patay ka na bago ka pa man dumugo dito sa opisina ko. Mula sa labas ng resort, nagsimulang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na sirena. Dumating na ang mga awtoridad, kabilang ang mga pulis at SWAT team na tinawagan ni Mang Tomas kanina pang hapon. Nakikipagpalitan na ng putok ang mga security ng resort laban sa mga natitirang tauhan ng sindikato sa labas. Ang kaguluhan ay unti-unti nang natatapos at ang katarungan ay papalapit na. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. 2 miyembro ng SWAT team na nakaunipormeng itim at hawak ang mahahabang armas ang mabilis na pumasok. Sumunod sa kanila si Mang Tomas, humihingal na ngunit ligtas. Agad na nilapitan ng mga awtoridad ang nakadapa at duguang si Dante. Pilit itong itinayo at pinusasan. Wala nang nagawa ang lalaki,
kundi umiyak at sumigaw habang kinakaladkad palabas ng opisina. Sabi ni Mang Tomas, lumapit kay Maribel at mabilis na kinuha si Leo upang suriin ang maliit na sugat sa leeg nito. Madam, ligtas na po ba kayo? Nakuha na ng mga pulis si Stella sa may kusina. Sinusubukan nitong tumakas dala ang bag ni Dante pero natrap siya ng mga bata natin. Nakahinga ng maluwag si Maribel. Ibinaba niya ang kanyang baril sa ibabaw ng mesa. Ang matinding bigat na 7 taong nakadagan sa kanyang balikat ay tila unti-unting gumaan. Ligtas ang kanyang anak, ligtas ang kanyang resort, at ang mga taong sumira sa kanyang buhay ay nagbabayad na ng kanilang mga kasalanan. Lumapit si Maribel sa bintana ng kanyang opisina. Mula roon, pinagmasdan niya kung paano sa pilitang ipinasok sa magkahiwalay na sasakyan ng pulisya sina Dante at Stella. Si Stella, ang babaeng akala mo'y reyna, ay ngayon ay pinusasan at tinutulak ng mga pulis. Ang mamahaling pulang damit ay puno ng dumi at puti. Walang makakapagligtas sa kanya ngayon mula sa galit ng gobyerno at ng sindikatong kanyang pinagtaksilan. Sa kabilang banda, si Dante ay nakatingin sa taas, sa direksyon ng bintana ni Maribel. Ang mga mata nito ay puno ng labis na pagsisisi. Nakikita sa mukha ng lalaki na alam na nito ang katotohanan, na itinapon niya ang isang ginto para sa isang basag na baso. Kung hindi lamang sana siya naging sakim, naroon sana siya sa itaas, kasama ang asawa at anak, tinatamasa ang buhay na ipinagkaloob sa kanila ng loto ticket. Ngunit ang huling nakita ni Dante bago isara ng pulis ang pinto ng patrol car ay ang pagtalikod ni Maribel mula sa bintana. Sinasara ang pinto ng Pag-asa ng tuluyan. Bumalik si Maribel sa gitna ng opisina at lumuhod sa harap ni Leo. Pinunasan niya ang mga luha sa mukha ng bata at hinalikan ng maliit na sugat nito. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. Naramdaman ang mabilis na pagtibok ng puso nito na unti-unti nang kumakalma. Sabi niya, ang boses ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Ligtas na tayo, anak. Tapos na ang lahat. Wala nang mananakit sa atin. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang gabi ng kaguluhan at takot, numiti si Maribel. Ang ngiti na hindi na mabubura ng kahit sinong Dante o Stella. Ang ngiti ng isang tunay na ina at reyna ng sarili niyang buhay. Lumipas ang 1 buwan mula nang mangyari ang madugong gabi sa resort. Ang tahimik at payapang buhay sa Mindanao ay tuluyan ng bumalik. Ang mga nasirang salamin sa lobby ay napalitan na ng bago, at ang mga bisita ay patuloy na dumaragsa upang magbakasyon sa pinakasikat na paraiso sa isla. Naging laman ng mga balita sa telebisyon ang pagbagsak ng isa sa mga pinakamalaking sindikato sa Maynila. Dahil sa hard drive na nakuha kay Stella, nagamit ito ng gobyerno bilang matibay na ebidensya upang lansagin ang operasyon ng grupo. Si Stella ay nahatulan ng habang buhay na pagkakulong. Ang babaeng sanay sa luho at pagmamanipula ng mga lalaki ay mabubulok sa loob ng isang masikip at madilim na selda, naghihintay sa araw kung kailan siya sisingilin ng mga amos na kanyang binangga. Samantala, si Dante ay nakatanggap din ng parehong sentensya. Bukod sa kasong pakikipagsabwatan sa sindikato, sinampahan din siya ng kasong kidnapping at attempted murder dahil sa ginawa niya kay Leo. Habang buhay siyang makukulong, walang pamilya, walang pera, at walang kahit sinong bibisita sa kanya. Ang huling balita na nakarating kay Maribel ay tungkol naman kay Aling Rosa. Matapos ang insidente, natagpuan ng social welfare ang matanda na nagpapalaboy-laboy. Walang kakayahang alagaan ng sarili. Ipinasok ito sa isang pampublikong pasilidad para sa mga inabandonang matatanda. Araw-araw daw itong umiiyak, tinatawag ang pangalan ni Dante at humihingi ng tawad sa isang malansang manugang na hindi na kailanman magpapakita sa kanya. Tapos na ang paghihigante, wala na ang mga anino ng nakaraan. Maaliwalas ang kalangitan habang nakatayo si Maribel sa pampang, pinagmamasdan ng asul na dagat. Ang hangin ay amoy asin, ngunit para sa kanya, ito ang amoy ng kalayaan at tagumpay. Hindi na ito ang amoy ng palengke na nagdulot sa kanya ng pangungutya, kundi ang amoy ng yamang dagat na naging pundasyon ng kanyang pagbangon. Lumapit si Mang Tomas, may dalang 2 baso ng malamig na juice. Sabi ng matanda, nakangiti habang inaabot ang inumin. Madam, naipadala na po natin yung tulong sa bahay ampunan doon sa bayan. Masayang-masaya po ang mga bata.
lalo na nung nalaman nilang galing kay Leo ang mga laruan. Kinuha ni Maribel ang baso. Sabi niya, ang boses ay puno ng pasasalamat. Salamat, Mang Tomas! Kung hindi dahil sa tulong ninyo noon, siguro ay isa pa rin akong kawawang asawa na nagtatago sa dilim. Utang ko po sa inyo ang buhay namin ng anak ko. Umiling ang matanda. Hindi, madam. Ang sarili nyo ang nagligtas sa inyo. Ang tapang at pagmamahal nyo sa anak nyo ang nag-ahon sa inyo sa putikan. Ako naging tulay lang. Mula sa di kalayuan, narinig nila ang masayang tawa ng isang bata. Tumakbo papalapit si Leo, hawak ang isang saranggola, at may benda pa rin ng bahagya ang maliit na sugat sa leeg. Niyakap nito ang binti ni Maribel. Ang mukha ay nagliliwanag sa saya. Sabi ng bata, hinihila ang kamay ng ina. Mama, halika na po, paliparin na natin yung saranggola hanggang sa pinakamataas na ulap. Tumawa si Maribel, isang tawa na dalisay at walang halong anumang bigat. Hinawakan niya ang maliit na kamay ng kanyang anak at sabay silang tumakbo sa dalampasigan. Habang pinapanood niyang lumilipad ng mataas ang saranggol alaban sa asul na kalangitan, alam ni Maribel na ang kanyang buhay, tulad ng saranggolang yon, ay hindi na kailanman muling babagsak. Ang lotto ticket ay nagbigay ng pera, ngunit ang tunay na premyo na kanyang napanalunan ay ang pagmamahal sa sarili at ang kinabukasan ng kanyang anak. Habang unti-unting lumiliit ang saranggola sa malawak na asul na kalangitan, ang mga ngiti ni Maribel at Leo ay nagsilbing patunay na ang pinakamagandang kinabukasan ay nagsisimula pagkatapos ng isang matinding unos. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa matiyagang pagsama sa atin hanggang sa huling istasyon ng kwentong ito. Inaamin ko habang isinusulat ko ang bahagi kung saan itinutok ni Dante ang basag na salamin sa leeg ng sarili niyang anak para lang iligtas ang kanyang buhay, hindi ko napigilang maluha sa matinding galit at awa. Napakasakit isipin na minsan, ang taong inaasahan nating magiging haligi ng tahanan ay siya pang wawasak sa mismong pundasyon nito. Ang kwentong ito ay humugot ng inspirasyon mula sa mga totoong pira-piraso ng buhay ng ilan sa ating mga kababayan, patunay na ang bawat luha at sakripisyo ay may kalakip na malalim na aral. Sa buhay, ang tunay na jackpot ay hindi ang mga numerong nakasulat sa isang pirasong papel na galing sa loto. Ang pinakamalaking panalo natin ay ang tapang na punitin ang mga pekeng tangako, talikuran ng mga taong lumalason sa ating pagkatao, at ang pagpili na ang ating buong lakas upang mabuo muli ang ating sarili. Ang mga kaliskis at amoy ng isda na minsan naging dahilan ng pangungutya kay Maribel ay siya mismo naging matibay na baluti na nagprotekta sa kanyang puso laban sa mga mapagsamantala. Kaya naman nais kong itanong sa inyo, kung kayong nasa posisyon ni Maribel, mapapatawad niyo pa ba ang taong ginamit ang sarili ninyong anak para iligtas ang kanyang sarili? O tama lang ang ginawa niyang pagtalikod dito ng tuluyan upang protektahan ang kanyang pamilya? Kayo ba ay nakikinig ngayon habang nagpapahinga sa bahay? Baka naman nag-aayos ng paninda sa palengke? O kaya ay nag-iisa at nagpapagod sa ibang bansa para sa kinabukasan ng inyong mga anak? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa ating comment section dahil nandito palagi ang ating komunidad para makinig at umunawa sa inyo. Huwag niyo rin pong kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito upang mas marami pa tayong mga pusong mapagaling at mabigyan ng inspirasyon. Nawa ipatuloy kayong pagpalay ng kapayapaan at magkaroon ng tapang na lumaban at lumikha ng sarili yung tagumpay. Pamagat ng kwento, ang peke at ang tunay na jackpot ng isang ina. Ang kwentong ito ay isinulat batay sa kwento ng isang tagapakinig na si Elena, 35 taong gulang, kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang OFW sa Dubai, nang nagpadala sa ating programa, kalakip ang mensaheng kahit gaano kalalim ang putik na ibinato sa iyo ng mga taong pinagkatiwalaan mo. Palaging may pagkakataong bumangon at patunayan na ikaw ay higit pa sa kanilang mga pang-iinsulto. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay isinulat bilang piksyon at hindi naglalayong bumatikos o manakit ng sinuman. Ang kwentong ito ay ginawa para magbigay ng aliw at maghatid ng positibong mensahe.